Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos. Sige po, magsitindig po tayo. At umpisan po natin ang gawain ito na nagsasambit ng mga papuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. For He deserved to be praised. He deserved to be worshipped. He deserved to be given thanks. Hallelujah. For He is faithful. He is great. And He is mighty. Oh, hallelujah. We praise Your holy name, O God. We exalt Your name, Jesus. Ikaw ay napakatapat kailanman, Panginoon. Thank you so much, O God, sapagkat alam namin na sa oras na ito, ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita na kung may 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. O Diyos, sa umagang ito, wala kaming ibang itinataas, wala kami ibang sinasamba, wala kami ibang niluluwalhati at dinadakila, kundi ang iyong pangalan lamang, aming Panginoong Yesus. Kaya naman, O Diyos, sa umagang ito, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang sasama sa amin magmula sa umpisa ng gawain ito hanggang sa matapos, O Diyos. At alam namin, Panginoon, na wala ni isa mang nasa loob ng simbang ito, Panginoon, ang lalabas na hindi taglay-taglay ang pagpapalang ng galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat din po, Panginoon, kung paano mo ingatan at sasamahan ang aming mga kapatid na patuloy na dumadako sa lugar na ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Tanggapin mo ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Blessed be your name. Blessed be your name, Jesus. Hallelujah. Sige po, patuloy tayong lumapit na may pagpapakumbabang puso sa ating Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Samin ka ng aming mga puso. Come, Holy Spirit. Let every dry bones be awakened. Come and meet us here once again.
and go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. We're not enough, Lord God. We're not enough unless you come. Will you meet me here again? Come, Lord, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Let this be our prayer, Lord. To seek for more of you, Lord. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. We're not enough, Lord, unless you call. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are.
asamin ka ng aming mga puso at kaluluwa, Panginoon. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again, Lord? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, meet us here again. We praise God, hallelujah. We praise your name, Lord Jesus. We magnify your name, Lord, hallelujah. Purihin po ay yung dakilang pangalan ng Diyos. Dakila ka, amang banal. Hallelujah, hallelujah. We praise your name, Lord. We praise your name. We lift up your name, Lord, hallelujah, this morning. We magnify your name, Lord, hallelujah. You are holy, holy, holy. We praise your name, Lord, hallelujah. We magnify your name. We thank you, Lord, hallelujah. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig, dakilang pagmamahal sa amin, Panginoon. Na patuloy mong ipinararanas sa amin, Panginoon. Ipinapadama, Panginoon. Nariyan ka, hindi mo po kami iniiwan, pinapabayaan, Panginoon. Lagi mo kaming ginagabayan, tinuturuan, Panginoon. Kinakalinga, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, sa araw nito, Panginoon. Sama-sama kaming dadako sa iyong banal na templo, Panginoon. Salamatan ka, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, Panginoon. We praise you, Father. We praise your Father. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Holy Spirit, Panginoon, Lord. Amang banal sa anuman po, O Diyos, ang iyong nasumpungan sa aming buhay, Panginoon. Sa umaging ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumubasing harapan. Anuman po yung nakita sa buhay namin na nagawa namin na hindi ka nais-nais, Panginoon. Sa umaging ito, Panginoon, linisin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng nagawa naming pagkakamali, pagkakasala, Panginoon, sa iyo, Lord. Upang kami po yung maging karapat dapat, Panginoon, sa iyong banal na templo, Panginoon. Sa pagharap namin sa iyo, Panginoon. Remove, Lord, lahat ng hadlang upang maranasan namin ang iyong dakilang pag-ibig, pagmamahal, Panginoon. Cleanse us, Lord, hallelujah, with your blood, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, na patuloy kang kumikilos po sa aming buhay. Kaya Lord, sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin, pangunahan mo po kami, O Diyos, sa lahat po naming gagawin, Panginoon, sapagkat ang araw nito, Panginoon, ay araw mo, Panginoon. Wala po kami ibang gagawin kundi pasalamatan ka, papurihan ka, pakinggan ka, Panginoon, sa lahat ng sasabihin mo sa iyong mga salita, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ikaw ay mangungusap, magsasalita, magpapayag sa buhay namin, sapagkat ang nais mo, Panginoon, makita mo po sa buhay namin. Maging matuwid kami, Panginoon, sa harapan. Maging banal kami sa iyong panahon. Righteous and holy, Panginoon, in our lives, Panginoon. Ang nais mong makita. Kaya, Lord, sa umaging ito, Panginoon, ang mga oras na aming pong gugulin sa araw ito, Panginoon, ay inaalan namin sa iyo, Panginoon. Wala kaming ibang gagawin kundi pakinggan ka, Panginoon, papurihan ka, O Diyos. Kaya, Lord, dalangin namin. Pangunahan mo po ang lahat naming gagawin, Panginoon, sa umaging ito, Panginoon, Lord. At higit sa lahat, Panginoon, sa bawat mensahe mo ngayong umaga, Panginoon, ay hindi lamang ito namin pakinggan, kundi, Panginoon, itanim namin sa aming puso, Panginoon, sa aming isipan, sapagkat ito magbibigay sa amin, Panginoon, kung paano kami mamuhay na naayon po sa iyong kalooban. Kaya, Lord, dalangin namin
Pangunahan mo po kami sa umagang ito, turuan mo po kami, Panginoon, at higit sa lahat, dalangin namin ang bawat kapatiran, Panginoon, na wala pa rito, akayin mo po sila, sama mo po sila naligtas upang sila makarating sa lugar dito, Panginoon, at ikaw ay kanilang pasalamatan. Dalangin din namin na magbibigay ng mensahe mo sa umagang ito, Panginoon. Anoint him, Lord. At patuloy mo siyang bigyan ng wisdom and knowledge upang sa kanyang pagpapahayag, Panginoon, ng mga salita ay magkaroon po ng kapahayagan, ng kalakasan sa aming pong buhay. Pagtutuwid, Panginoon, sapat alam namin, Panginoon, na ayaw mong makita sa buhay namin na kami, Panginoon, ay namumuhay sa kasalanan, sa kamalian, Panginoon, at labag sa iyong kalooban. Kaya sa umagang ito, Panginoon, inihanda po namin aming sarili, Panginoon, upang pakinggan ka, Panginoon. Wala nang iba kaming gagawin kundi makinig sa bawat sasabihin mo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Ininyahan namin ang Banal Espiritu na patuloy na kumilos, Panginoon, sa apat na sulok ng iglesyang ito, Panginoon Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Lahat ng sabi ng Amen. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sige po, sa umagang ito, patuloy nating angkinin ang puso na meron po si Haring David. Ano po yun? Ano ang puso ni Haring David na buong buhay niya? Wala siyang ibang ninais kundi purihin at sambahin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Sige po, ating pong bigayan ng pasasalamat, pagpupurit, pagdakila ang ating Diyos na buhay mula sa ating mga puso. Amen. Hallelujah. Habang kami yung pinagkakalooban ng hininga at buhay, Panginoon, lagi ka namin pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan, Panginoon. Amen. Itapat kailan ko man, O Diyos. Thank you, Lord. Amen. Lagi kang pasasalamatan.
lahat ng may labi mula sa aming mga puso at kaluluwa. Sambahin ka, sambahin ka, o luwalhati para sa iyo lamang. Hallelujah. Patuloy mong pag-umapawin ang pagpupuri, pagsamba at pasasalamat mula sa puso ng iyong mga anak sa umagang ito, Diyos. Pagalayan ka ng wagas, tunay at tapat na pagsamba. Kahit ika'y nararapat, tunay na napakabuti mo, Panginoon. At napakasarap mag-alay ng papuri para sa iyo, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, mula sa aming puso, purihin ka. Siya nga po, Panginoon. Dakila ka, mula sa aming labi, luwalhatiin ka. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos, mula sa aming puso, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, mula sa aming labi, luwalhatiin ka. O, pasalamatan ka, Panginoon. Tunay ngang napakabuti, o kay sarap na magpuri sa iyong ngalan. Wala nang hihigit sa iyo, Panginoon. Wala nang hihigit sa iyo. Nag-uumapaw sa aming puso ang pasasalamat at pagsambang walang hanggan. Narito nga po kami, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, mula sa aming puso, purihin ka. Dakilain ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos,
sa'yo inialay sa wagas, wagas na papuring nag-uumapaw, sa'yo iniaalay. Pag-alayan mo ng isang tunay at tapat na pagsamba para sa Diyos. Yes. Mula sa puso ng iyong mga anak, tanggapin mo, Panginoon, ang aming iniaalay sa iyo, Diyos. Wagas na papuring nag-uumapaw, sa iyo iniaalay. Sa wagas, wagas na papuring nag-uumapaw, sa iyo tunay ngang napakaputi, okay sarap na magpuri sa iyong ngalan. Siya nga po, Panginoon, wala nang higit sa'yo, nag-uumapaw sa aming puso ang pasasalamat at pagsambang walang hanggan. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay ngang napakaputi, okay sarap na magpuri sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Wala nang hihigit sa'yo, wala nang hihigit sa'yo, nag-uumapaw sa aming puso ang pasasalamat at pagsambang walang hanggan. Minsan pa, o pasalamatan ka, Panginoon. Tunay ngang napakaputi, okay sarap na magpuri sa iyong ngalan. Siya nga po, Panginoon, wala
tapat kailan pa man. Oh, wala nang higit sa'yo. Ikaw lamang ang nararapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Ikaw lamang, Jesus, luwalhati sa iyong ngalan. Papuri at pasasalamat ay tanging alay lamang namin sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw lamang at tanging ikaw lamang ang nararapat na tumanggap ng lahat ng karangalan. Sa'yo lamang, Panginoon, sa'yo lamang, O Diyos. Take all the glory, Lord, for it all belongs to you alone. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat na tunay ngang napakabuti mo. Ika'y tapat kailan pa man, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon na nanatili kang tapat at wagas ang pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Salamat. Salamat sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Salamat. Walang hanggang pasasalamat. Patuloy mong pinaparanas at pinapadama ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, ang kalapitan mo, Panginoon, ang grasya mo at ang biyaya mo, Panginoon, ay patuloy mong pinaparanas sa amin, O Diyos. Kaya nga po, naririto kami, Panginoon, ang iyong mga anak, patuloy na iniaalay sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagluwalhati at parangal at pasasalamat. Tanging sa iyo lamang, aming Panginoong Jesus. Amen, 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 amen. Tanggapin mo ang lahat ng ito. In Jesus' name, amen, amen. Amen. Praise the Lord. Napakasarap pong magpuri sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Praise and worship pa lang, talagang damang-dama na po natin ang presensya ng ating Panginoon. And I believe, doon pa lamang po sa ating praise and worship, ang Diyos po ay kumilos na sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Tunay nga po na napakahalaga po ng praise and worship. Grabe, kanina nga, sa awitan natin, kung pwede lang, kumanta na lang tayo ng kumanta, magpuri na lang tayo ng magpuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Napakasarap po na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Nawa magkaroon po tayo ng gawain na wala tayong gagawin kundi mag-praise and worship lamang. Amen? Kasi alam nyo po, sa ating pagpupuri at pag-awit sa ating Panginoon, ang Diyos po ay kumikilos na. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Si Paul and Silas, mga kapatid, na nasa kulungan, nung sila po ay nakulong, di ba? Wala silang ginawa kundi nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon nung nandun po sila sa kulungan. And you know what? Dahil sa kanilang pagpupuri, pag-awit sa ating Panginoon, alam nyo po, yung mga, anong tawag dito? Yung mga chains, mga tanikala, mga kandado ng kulungan, yun po ay nabuksan, nakalas po lahat yon dahil sa pagpupuri nila sa ating Panginoon. Mga kapatid, once we praise and worship our Lord, our living God, lahat po ng tanikala, anong klaseng tanikala meron ka? Tanikala ng sakit o karamdaman? Tanikala ng problema? Tanikala ng mga kung ano-anong pagsubok sa buhay? Magpuri po tayo sa ating Panginoon. Sumamba tayo sa ating Panginoon. At yung mga yan po ay makakalas. Hindi ka pa nagsasalita, makakalas na po yan. Yun po ang marami pong senaryo sa Biblia na ganyan. Amen? Kaya nga mga kapatid, pagdating po sa praise and worship, dapat all out tayo. Amen? Ipagsigawan po natin yung pagpupuri at pagpapasalamat natin sa Panginoon. Sapagkat tunay po na ang Diyos ay kumikilos. Amen?
Sige po, kung meron po tayong patotoo sa umagang ito, pagpapasalamat sa ating Diyos, pumunta na po dito sa harapan ang unang magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Yan, si Nanay Rose. Amen. To God be the glory. Sige po, palakpak po para sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa pamilya namin. At totoo pala pag nagtitiwala ka sa Panginoon at kung may dumarating na mapagsubok, hindi ka niya bibitawan at hindi ka niya pababayaan. Ano man ang mga problema, ano man yung mga trial or something na mga pera ng pangangailangan ng pamilya, hinahanda na ng Panginoon sa tamang oras. Ang asawa ko, alam niyo po, na hospital ng 2 beses. At yung akin pangalawa naman po, naoperahan ng 2 beses. Ngayon naman po, yung akin namang si Claudette, naopera naman sa ano naman, something dito sa tiyan din. 3, bali 5. Sabi ko, Lord, dumating sa buhay namin ng ganito, dito ng mga rambuan. Sabi ko, binigyan mo kami ng pagsubok. Pero hinihingi ko lang po sa inyo na bigyan mo ko ng yung kalmante. Magtiwala na huwag matakot. Sabi ko, Lord, the best ka naman talaga eh. Dahil sa tagal ng pagsasama namin mag-asawa, marami ka nang ginawa na himala sa buhay namin. Ngayon ba kami mabibitaw sa'yo? Dumatay yung mga ganyan na hospital, sunod-sunod. Sabi ko, ang lalaki ng halaga. Ang lalaki ng halaga yung sa hospital. Sabi ko, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Dahil sabi mo nga po, di ba madalas ko sabihin sa inyo, na pag binigyan mo kami ng trial, ang kinin namin ng buong pasasalamat dahil kinausap ko na yung mga tao na tutulong sa iyo. Ayun, purihin ang Panginoon. Pinalangin kami ni Pastor tungkol sa kay Claudette na kinatagpo na yung financial. And then, itong huli, pasasalamat sa prayer mo. Nag-bill siya ng mahigit 200 plus. And then, pagkatapos nun, may nagpadala ng pera ng 31,000. And then, maraming himala ang ginawa ng Diyos. Kaya naniniwala ko, kalmante ka lang anak. Hindi ka namin bibitawan. Yung 200 plus na halaga, kahit yung sa asawa ko, kahit yung sa bunso namin, kinatapo niya. At higit sa lahat, walang utang. Higit sa lahat, yung pinakahuli na binayad ng anak ko doon sa panganay kong bagong hospital, kay Claudette, ang binayad lang sa ospital, alam ko magkano? 3,000 lang. Samantalang nahigit 200,000 ano. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa mga pagsubok na ibinigay mo. At lagi ko lang hinihiling, hawakan mo kami na huwag kami mapalayo sa iyo. Kaya salamat sa mga prayer nyo, kay Pastor, sa lahat. At naway gabayan tayong lahat na huwag tayo bibitiw sa Panginoon. Ano man ang sakuna, ano man ang trouble na dumarating, kapit lang tayo mga anak. Salamat sa Panginoon Jesus. Amen. To God be the glory. Nakaka-bless, amen? From 200 plus, naging 3,000 lang. Isa pong milagro yan galing sa ating Panginoon. Amen. Meron pa po ba? Kasi kung wala na po, i-reserve na po natin yan next Sunday dahil ang ating pong pastor, after ng service, ay pupunta ng Quezon City dahil mayroon pong anniversary na pupuntahan. Kaya hindi po tayo aaksaya ng oras. Kaya sa oras na ito ay tinatawagan ko na po ang ating mahal na pastor para po sa salita ng Diyos. Amen. Sa unang Korinto, Kabanatang 10, talatang 13. Sige, bago po tayo magpasimula,
Yung katabi niyo, baka akala niyo ngingiti-ngiti yan. Pero may dinadala yan. Pero tignan natin kung sino yung bumubuhat at nag-aalis ng mga dalahin sa buhay. Sa unang Korinto, Kabanatang 10, sinubaybayan ko to before we start to our topic for today. Well, it's about, in 1 Corinthians chapter, ano ba ito? Nawala na naman. Chapter 10, 1 Corinthians chapter 10, verse 13 says, sa Tagalog, anak, please. But I'm reading the NLT. The temptation in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. God always make a way. God will make a way for us to escape these trials. Meron tayong Diyos na tagapagtanggol. Merong Diyos na gumagawa ng paraan. Hindi ikaw, hindi ako. Now, neither in even a single soul inside this fellowship. It is God who works in us, who works in you. Kaya pagka ikay nagtatagumpay, hindi ikaw ang gumagawa niyan. Ulitin ko po, para hindi ninyo ang kinina. Kasi kaya kami nagtatagumpay, maisip ako, masikap kami, pinag-iingatan ko, even of all those noble things that whom you have known, na akala mo tama, hindi pa rin ikaw ang gumagawa niyan. Kung bakit ka nabubuhay, I tell you the one reason kung bakit ka buhay ngayon, hindi ikaw ang naging dahilan para mabuhay ngayon. Ang tunay na dahilan kung bakit tayo nabubuhay, ang Diyos ang laging gumagawa sa iyo at saka sa akin. That's the very reason. It is God always works in us. Tayo, magiging sisidlan lang. Kung nagtatrabaho ang Diyos sa iyo at saka sa akin, itong sisidlang ito dapat nagpapatianod, nagpapasakop at sumusunod. Para yung problema, aalis. Kaya alam mo, pag may problema tayo, gusto nating alisin ang problema sa pamamagitan ng ating kaalaman. Nothing will happen. God says in the book of John chapter 15, apart from me, you can't do nothing. Kaya paghiwalay ka sa Diyos, kahit na anong gawin mong kabaitan, tulong sa kapwa, magsimba ka, magbigay ka, whatever, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia, not unless you submit yourself to God. That's the bottom line. Kung ikay magpapasakop sa Diyos, lahat ng pangako ng Panginoon para sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon yan. Without further ado, let's start in reading the scripture in the book of Philippians, chapter 2. Philippians chapter 2, verses 12 and 13. Dalawang talata po ng ito. Sa tapat ng Channel 7, hindi sa Channel 7 kami pupunta ni Caleb. May kasama ko ngayon si Caleb na. Okay. In front of the Channel 7, GMA 7, yung National Irrigation Building, NAIA, sa 5th floor ay meron pong anniversary yung ating classmate sa Bible School. And at the same time, ay sama niyo ko sa panalangin dahil this is the second time that I will ordain a servant of God as a bishop. Kaya maraming salamat po sa mga pribilehiyo. Now the upcoming May 4 and this May 4 today, May 18, guest speaker tayo sa Bagtas, sa may Bagtas, Tansa. Bagtas, Tansa. Kay Pastor Alex Sayo Jr. Situkayo. At tapos by May 27, meron pang isa. Tapos the next month of June, yung kongregasyon natin dyan sa kabila, sa Kasaganaan ay temporary, makakasama natin ngayon sa darating na mga linggo. Kasi yung ating pastora ay babiyahin ng ibang bansa. Kaya
dadami ho ang ating aalagaan. Okay, tingnan niyo po yung mga alagain sa tabi niyo. Ayan, mga alagain. Hanggang ngayon, dapat nag-aalaga ka na. Dapat may inaalagaan ka ng kaluluwa na pinalalakas. Hindi yung laging ikaw ang inaalagaan for us to level up. Okay? Let's read the scripture. Philippians chapter 2, verses 12 and 13. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong puso, maliwanag pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsikapan o pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Talatang 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos saan? Sa inyo, upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. The passage, it is God who works in us, works in you, both to do and to will, in good purpose or in good pleasure. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay binibigyan natin lagi ng pagkakataong kumilos, hindi masusunod ang gusto mo. Ang masusunod ang kalooban ng Diyos. Kung pahihintulutan natin lagi araw-araw na ang Diyos ang manguna sa iyo sa desisyon, sa hanap buhay, sa negosyo, sa kalusugan, sa mga kinabukasang inihahanda na nais marating matapos o maabot, hindi mo kaya yan. You cannot reach the peak or any highest steeple for you to be a successful one. Mga English ko, hindi ko alam kung saan nagagaling talaga. Kasi ito lang po lumalabas yan. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos. That means to say, what you have today, ano ba meron ka? Hindi mo ginawa yan, hindi ka masikap, hindi ka nagtrabaho, hindi mo plano yan. Kaya, ang estado ng buhay mo ngayon ay dahil sa uri na pinahintulutan mo ang Diyos na kumilos. That's the bottom line. Okay? In verse 12, babalik tayo ron, in verse 12. Dear friends, you always followed my instructions when I was with you, and now that I am away, it is even more important to work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Napakagandang aral po itong biyayang ito na sabi ni Pablo, aalis ako Nung ako'y kasama ninyo, sabi niya, natutuwa ako, pero pag-alis ko ngayon, sana yung ginagawa ninyong dati na kasama niyo ako, kahit wala ako, gagawin mo pa rin. Ibig sabihin, it is a 24 hours, a non-stop, no interruption. Pagdating sa Diyos, dapat walang hadlang. Pagdating sa Diyos, dapat walang hadlang. Pagdating sa gusto ng Diyos, dapat walang mga reklamo o rason o dahilan. Pagdating sa Diyos, siya ang number one, not of your education, not of the things that you have. Hindi mahalaga yan. Ang napakahalaga kung bakit ka binibigyan ng Diyos ng pananagumpay dahil pinahintulutan mo ang Diyos na gumawa. So, the things that I personally consider, wala akong magagawa. Kaya pahihintulutan ko na lang ang Diyos. Sabihin natin ngayong umaga, pahihintulutan ko ang Diyos na kumilos sa buhay ko. Kapag pinahintulutan mo, edukasyon, magtatagumpay ka. Negosyo, kalusugan. Magandang bukas, nais na marating, mang imposible, gagawin ng Diyos na posible. This is the matter of waiting. Now, sa chapter 2, verse 12, sabi niya, not only in my presence, but now much more in my absence. That means to say, kung wala si Pablo, sabi niya, kayong mga naiwan, magpatuloy kayo. Kaya kahit wala si pastor, kahit wala yung maggagawa, magpatuloy kayo. Halimbawa, mayroong ipagdarasal, nasa bingit, nasa pakikipagbaka, naroroon sa mahigpit na pangangailangan. Pwede na ho kami hindi dumating Kasi umalis si Pablo, sabi na, nung ako'y kasama nyo, natutuwa ako dahil kumikilos kayo. Ngayon, pag wala ako, lalo kayong kumilos.
Ibig sabihin, hindi nakasalalay ang buhay niyo sa amin. Ako, nakasalalay ang buhay ko sa kamay ng Diyos. Pag wala na yung manggagawa dito, kayo ang gagamitin ng Panginoon sa pamilya niyo, sa kapitbahay niyo, sa kaibigan niyo. Hindi yung kayo ang dadalin. Yun yung binibigyang aral dito ni Pablo. The continuity or uninterruptible, unstoppable condition of believers, which is the body, their personal relationship. Inuulit ko po yun eh. Kung naniniwala tayo at pinaniniwalaan natin ang Diyos ang gumagawa, ibig sabihin, yung personal na relasyon mo sa Diyos, may ayos. Kamusta ang personal na relasyon natin sa Diyos? Kamusta? How's our personal relationship with the Lord? If you and I allow God, that means to say, yung personal relationship natin maayos kasi pinapahintulutan mo ang Diyos kumilos sa'yo. Pero kung ikaw ang kumikilos at yung relasyon mo sa Diyos, kung gusto mo lang, by and by, kung ayaw mo, kung gusto mong magdasal ka, kung gusto mong dumalo ka, kung gusto mong magbigay ka, kung ayaw mo magbasa, that's the big problem para sa inyo yan. Malaking problema ng isang mananampalataya yan. Niligtas ka, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, pinagaling ka, gumawa ng himala, yung imposible, naging posible. Ngayon, iba na ang taas ng buhay mo. Oh, God is good. God is good. Ang Diyos ba'y mabuti? Sabi mo sa iyong katabi, kung ang Diyos mabuti, magpakabuti ka. Wala eh. Dinideklara natin, ang Diyos mabuti. Sabi pa natin, all the time. Di ba? Sasagmasagot kayo. And all the time? And God is good? Ang tigas talagang magsalita. God is good? And all the time? God is good. Sana ganyan pag may pagsubok. God is good. Pag may pagsubok, si pastor, butin mo, baka nandun yun, baka sa prayer. Sabi mo, dalawin naman kami dito. Kasalanan pa namin pag hindi kami nakarating eh. Oh, si pastor, alam mo, may mga paborito yung pinupuntahan. Nadadami tuloy kami doon sa problema eh. Samantalang kung wala man kami, sabi dito ni Pablo, magpatuloy kayo. Kasi kahit wala ako, ang Diyos kikilos sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Now, sabi niya, ayun, magandang translation to. Dear friends, you were always so careful to follow my instructions. When I was with you, and now that I am away, you must be even more careful to put it into action. Ayan, work your salvation. Work out your salvation. Nakikita ko nag-work out si Teacher John eh. Di ba, John? Di ba, nag-work. Jim, ikaw nag-work out? Alam ko na. Itong katawan ng pamilyang ito, parang kayo lang first, second row. Wala nang uupuan. Hallelujah. Nakakaingit. O dito, merong naghahabol. ang gandang tignan ng mga anak ng Diyos, malulusog eh. Oho. Para bang si pastor, pag ang tinitignan na lang yung, paano kami mga payat? Di magpataba kayo. Magiging problema ba yan? Kumain kayo ng kumain, katulad ko. Walang disiplina. Ayun, na hospital. Nagpa-blood came. Praise God. 2 lechon, pinapak namin sa Mount C. Si RCPJC, nagbautismo kami, kasama si Caleb. 27. 3 kaming pastor, 4. Niluhog, sabay-sabay. Dumating yung 2 lechon, sabi ni Brother Olan, papak, pwede. Ay, di pinapak yung isa. O, wag niyo papakin yung 2. Kasi yan yung pagkain natin. Ito papapak, pumapak kami, walang kanin. Binali ko yung pa. Malutong na, sige. Chalo ng chalo, cha. Sige, chalo. Tapos dumating mga bandihado ng, may mga pansit, tsaka mga tahong. Sige, papak ng tahong, konti lang ang kanin. Nung mga araw na yun, mga 2, meron kaming in-order na 10 kilong lawlaw na tuyo. Nagtinda kami ng tuyo rito.
favorite ko yan. Si mama, favorite din ako ilutong fried rice, saka dalawang tuyo. Mga bandang alas 10, may natirang tuyo. Wala naman yung fried rice. Subo na naman ako. Ang galing. Tapos nag-graduation nung Sabado, dito, tama? Oh, tahong. Sige, ang lalakit, tuwa, ang taba. Sunday morning, natraso ang pagkain namin dito. Tapos nang gawain. Last Sunday lang. Sabi ko, magutom na ako. Hindi pa tapos ang luto. May tuyo dyan, yung 4 luto mo. Ay ayaw, di ako nagluto. Kinain ko yun. O linggo ng gabi, hindi ko na maiangat yung pa ako. Sabi ko, bakit? Wala naman sugat. Di ba yung parang ginaganon yung laman ng ano? Hindi ko alam eh. Hindi nga ako nagpa-check up ng 6 na buwan eh. Sige lang. Wala naman akong maintenance. Ang bait ng Panginoon, pero hindi niya ako pinatulog talaga. Naghahanap ka ng madadantayan mo yun eh. Nung nakadantay, natulog ako, kumirot. Lunes, kakuma, namula na, bumukol na ho yun. Pulang-pula na ho, hindi na ako makapagsapatos. Kako Lunes, konsulta tayo, blood chem. Naka-wheelchair ho ako. Sinalubong ko, hindi na ako, binuhat ako riyan ng bochok yan. Tinimbang ako, nagyayabang, kaya ko pa, mahuhulog ako sa timbangan, hindi ko maitukod eh. Sabi niya, alam niyo, kung bakit lumaki ho yung bukong-bukong yun yan, hindi kayo nagbigay ng lechon. Arthritis ho yan. Gout. Kako, gout tsaka arthritis. Oo, sobrang alat. Naku, tinignan ko yung kain ko ng mga araw na trigger talaga. Blood chem. Salamat sa aming doktor, si Dr. Carlo. Dinaraw pa ako ng alas 3 na madaling araw dito para i-blood chem lang. Ganda-ganda. Tapos lumabas ang resulta, di ba, Sister Gina? Normal lahat. Pati sugar ko, 93, potassium, sodium, lahat. Vital sign ko, kompleto pagdating sa uric acid, 400. Diet! Ang ngayon, magdadalawang linggo na ako, halos na hindi umiinom ng soft drinks. Gustong-gusto ko na. Pero kailangan, madisiplina. I-practice ko yung kalusugan. Ngayon, nagsuot ako, pero nakakalakad na ako. Nakahumayo na ako ng going to Buhay na Tubig. Imus 1 meeting, ako nagsalita. Yung ating pastor ay bumiyahin ng Samar, si Apostle Rodel. Na-stranded sila ng 20 hours. So ako, ang aking driver, si Caleb, nakamotor ho kami, init ho talaga, alas 11:30 ng gabi, tanghali, naka-jacket kaming itim. Pagdating aircon, magsasalita ka, Panginoon ko. Umuwi kami, alas 12, alauna. Ang back ride, 78. 78 ako eh. Nakaangkas. Ang driver, 62. Praise God, nasa highway. Ang bait ng Diyos. Kailangan ho namin magpatuloy. Kaya ngayon, binigay sa amin yung kalusugan. At nais ng Diyos na maging malusog ikaw at ang iyong buong pamilya. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, to work out, 4 lang to. For us to work out our salvation, una, pag sinabing kaligtasan, ligtas na tayo. Taas ang kamay na ligtas. Bukas, hindi kayo naligtas. Sasabihin ko diretso sa inyo. Ngayon, niligtas ka ng Diyos, and that is forever. Ulitin ko. Kung ikaw niligtas ng Diyos, ngayon mo siya nakilala, and that is forever. Ligtas ka na. Pero bukas, mabubuhay ka, hindi para maligtas, mabubuhay ka bilang isang ligtas. Magkaiba ho yun. Naligtas ako ngayon, born again ako ngayon. Bukas, hindi na ako born again. Bukas, bilang born again, mabubuhay ako na isang ligtas na Kristiyano. Okay? Mahirap po yung ngayon buhay. Bukas, patay. Buhay, patay. Para tayong Christmas light. Pag inalis sa plug, patay. Okay? Continue to work out your salvation. Pag sinabing work out, maalala nyo rin nyo rito, practice. Work out, ano nagwo-work out? Ito, si Zumba Girl. Work out, talaga namang gumaganyan niya. Ganyan niya. At mga nakadamit pa, may mga talaga, mga leggings, at saka yung uniform pa. Nung punta tayo sa Mount C, di ba? Sa water camp. Hindi naman instructor, umakit doon sa itaas. Siya na maya-maya, siya na yung nagtuturo.
sayaw eh. Habang kami naroroon, maganda yun. Ganun po pag sinabi. Pag sinabing you need to be physically fit. Pag pupunta ka sa Montano Hall, gymnasium yan. Diyan, wala akong pupunta rin na makikipaggera. May dalang tangke, may dalang baril, naka-boots, dala-dala lahat ang bigat ng katawan. Diyan, physically fit. Sneaker, sando, and short. Something like that. Workout means practice. Bukas, mag-practice ka bilang ligtas. Minsan ligtas ka ngayon, Lunes, patay. Walang practice, iba pinapractice. Kaya yung pagiging born again nyo, bukas, parang hindi ka ligtas ha. Kasi nakita ka ng Lunes eh. Hello? Nagsisi ng Lunes ng gabi. Martes, nakita kita ng Martes, andun ka. Sabi mo, pare-pare, Panginoon ko, pagdating sa party, sige, walang Nuay Kiber. Tama ba yun? Tama ba mga Chabacano? Nuay Kiber. Nuay Kiber. Walang pakialam to. No? In order to work out, believers saved by grace, we must work out our salvation to the end. Ibig sabihin, hanggang sa pagbabalik ng Diyos, ipamumuhay natin ang pagiging isang Kristiyanong totoo. Hanggang sa pagbabalik, ibig sabihin, it's a non-stop relationship. Kung may mag-asawang nagtatampuhan, darating yan. Hindi pagkakasundo, darating yan. Pero dapat, hindi yung hanggang sa pagbabalik ng Diyos, away. At sinalubong ng Diyos yung mga matahimik na mag-asawa, isinama yung mag-asawang magulo. Hindi ho, mukhang hindi parehas. May kausap mo ba ako? At sinalubong ng Diyos sa alapaap, yung masisipag. Isinama ang mga tamad. Magiging problema ng Diyos ho ba yun? Hindi, tayo may problema. At hindi pwede rito yung relasyon pasang-awa. At kahit paano naman, hindi naman ako, pag sinabi doon sa church nagbibigay naman ako kahit paano naman. Aba, hindi naman ako papahuli, nagbibigay din naman ako. Pag sinabing dumalo, yung alam. Dumadalo din naman ako. Yung alang, yung salitang yung alang, it's a big question mark for your true relationship with the Lord. Work out till up to the end. If we fail to do this, we will lose the salvation given to us. We do not work out our salvation by more of human effort, but by means of God's grace and the Spirit power given to us. Yung, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi mo sa iyong kapatid, katabi, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Oh, kung may kapangyarihan ka, uy, salamat, may kapangyarihan palang binigay sa akin ng Diyos. Praise God. Kung may kapangyarihan ibinigay sa iyo ang Diyos, yung pagiging matamad, magiging masipag ka. God given us the power for us not to be lazy, not to be timid, but use all our effort pagdating sa panlangit. Bigay natin ang lahat pagdating sa usaping panlangit. Give all your best to the Lord. It talks about heavenly meaning. Ngayon pinagkakaguluhan yung earthbound. Yung mga buhay sa lupa pinagtatalunan ngayon. Oh, may yung straight tayo, straight. Straight. Straight tayo dyan, straight. Oo naman. Ikaw pa. Mag-ingat tayo. That's not part of our life. So we have the rights to do and put the proper person sa opisina. Yung God-fearing. Amen? Amen? Okay? We do not work. Huwag kang kumilos para maligtas. Ligtas ka na eh. Ang problema, ang pagiging ligtas mo ngayon, magsanay ka bilang isang ligtas na Kristiyano.
No, ang pagsasanay, puro makalangit, ha? Ang Bible study, makalangit ba? Nagbabasa ka? Ko. May kausap po ba ako ngayong umaga? Mahalaga ba sa isang Kristiyanong binago? Hindi pinabayaan ng Diyos, niligtas, pinagpala, pinagaling, pinasagana ang buhay, iningatan sa gitna ng panganib, pinagaling sa panahon na may karamdaman. Tapos yung relasyon mo sa Diyos, 50-50, minsan call a friend pa. Kahit hindi ako madala, pinadala ko naman si sister eh. Parang ako na rin yun. Pakinig po kayo. 1, to work out means practice gymnasium. Our salvation, we must resist sin. Now, to work out our salvation, to practice our salvation, habang pinapractice natin, sinasanay natin ng bilang isang Kristiyano, ligtas, magagalit ka sa kasalanan. You and I must hate sin. You and I must hate what is evil. Dapat nagagalit ka pagka masama. Dapat hindi maganda ang pinupuntahan mo, huwag kang pupunta. Yun yung 1 Corinthians chapter 10, verse 13 kay Ate Rose. Walang pagsubok na hindi dumating. Kundi tapat ang Diyos na siya ang gagawa ng paraan upang ikay iligtas. Upang magawa mo ang kanyang kalooban at magawa mo. Kaya ibig sabihin, sa panahon ng pagsubok, mga bagay na hindi natin kaya, doon kikilos ang Diyos. Pero habang kinakaya mo, hindi kikilos ang Diyos. And I'm warning you, we cannot solve our own problem. The only solution to all the problems, even in the whole entire world, no other than Jesus. Jesus is the answer. Si Jesus lang ang katugunan ng problema natin. Biro mo, ilan? 200,000, 300,000, tapos 3,000 lang binayaran. Praise God. Ako isang linggo, Panginoon ko, may kulang pa sa down payment ng 5,000 kasi 15 ang down sa akin. Yung severe pneumonia, panahon ng 2021 dyan sa Cavite Med. Nilagay ako doon sa kalsada na kulay puti, yung nag-iisang puti ron. Nilagyan ako ng mga kordon. Lahat, sinaksakan ako, winilchair ako. Yung nga lang, dala-dala ko, negative, sa swab. Tuwan-tuwa ako. Binigay ko yung card. Doktora Sumojo, dyan sa Rojas. O, ito po. Praise the Lord, Pastor. O, bukas, admit ka na. Panginoon ko, negative, admit pa rin. Kung ako COVID, pwede. Sabi ko, to, negative eh. Oo, yan ang pasis mo para tanggapin ka sa ospital. Inano na pala ako yung doktor sa ron eh. Kasama rin. Nagagalit na ako sa mga nurse. Basta huwag kang magagalit siya, nurse. Dito ako nagtatrabaho. Under management ako. Ako nagrekomenda sa'yo. Sabi gano'n. Kasi yun, yung mga kulay pink, kulay blue, kulay puting, mga plastic na inilagay sa bibig, sa ulo, sinuot na parang sayang, astronaut. Ikaw pala magbabayad. Magagaling yung ospital na yan. Hindi ko alam kung ano yung PPR na yan. Kung ano. Bakit ano itong 21? Pero mo, isipin po ninyo, sa loob ng 7 araw, 3,000 ang babayaran ko. 21, sila nagsuot, hindi inilagay sa katawan ko. So, yung binisita, sige, minomonitor ako. Yung palay ko magbabayad, 119,000. Ayan sila, Abi. Kulang pa ako ng 5,000 sa down payment. 3 days na darating na yung bill. Pinapaalala ka, baba kayo sa baba ko sa office para malaman yung bill. Habang nararamdaman ko yung patak ng swero, ang pumapasok sa ulo ko, bill. Panginoon, nanghihina ako. Pero may tatawag si Abi. Yung sila mama, praise God. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga kamay na iyan. And for almost 1986, being a pastor of the Tinig na Himala and CCJC, yung mga lumaking mga young people na pa ibang bansa, nag-group chat sila sa GC. Alam nyo ba yung nangyayari kay Tatay, kay Pastor Alex, kay Bishop? Ayun, sila, nag-usap-usap. Sumigaw si Abi, anong araw ko lalabas? Lumabas ka na!
dapat 911 eh. Hindi, 119. Babayaran. 7 days, 120,000. We're in the world. We're in. Sa daigdig na ito, magkakaroon ko na 120,000. Lalaki pa ng tangke. Panginoon ko, puro kordon yung... Meron dextrose, meron dito. Meron nakasundot dito na... Tapos yung plastic, nakakabit na yan, doon na lang ano yung masakit. Pagsubok, pinintulutan ng Diyos yun. Praise the Lord. No visitors allowed. Wala akong nakitang tao. Hindi ko nga kayo nakita eh. Paano swab eh? Paano ng COVID? Ano yan? Malakas ang loob mo, magagagala ka? Di ba? Wala naman nakagala eh. Ngayon, wala na COVID, hindi makagala sa church. And I mean it. Gusto ko, nag-uusap kami, huwag na tayo mag-online. Pati midweek service, gawin na lang natin lahat live. Kaya ayokong pumayag kasi mas maraming nanonood sa labas. Opo, mga taga-ibang bansa ang sumusubaybay sa atin. To work out and practice our salvation, we must resist sin or follow the desires of the Holy Spirit within us. Dalawa lang yan. Kung ikaw ay magsasanay, sanayin mo ang sarili mo na kapag dumarating yung tukso at ikay mapapalayo, mapapahamak at mapupunta sa mali at kapahamakan, sanayin mo ang sarili mong magalit. Hindi ako pupunta riyan, mapapahamak ako riyan. Hindi ko gagawin to kasi kasalanan to sa Diyos. Alisin niyo yung salitang, kasi, di ba nagkakasala ang tao? Di ba ang tao ay marupok? Ayun, nagkakasala din naman. Di ba ikaw? Ang galing nga nito. Ito yung gusto kong hinahanap sa daigdig na ito, yung mga ganyan tao na, di ba ang tao ay marupok? Di ba nagkakasala din tayo? Di ba, Pastor, ikaw din Bay, gusto pang ibigay sa akin yung kasalanan eh. Follow the desires of the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu magtuturo sa iyo para makalayo sa kasalanan. Kung kayo pupunta po sa kalsada, meron kayong mababasang men at work, yung kulay laso na kulay dilaw. O kaya pag tinatrabaho yung kalsada, nakalagay doon, caution, C-A-U-T-I-O-N, caution, kulay dilaw. At saka may naka-black doon na ganyan, caution. Ibig sabihin, mag-ingat ka dahil merong ginagawa, may hinuhukay. Let's say, halimbawa, nahulog ka. Patigas ang ulo mo eh. Naglalakad ka. Una ulo, putuhang ulo, lahat, hospital, lahat, ganyan. Nakalagay doon caution eh. Kasi ang tingin mo lang, walang panganib, pero mapanganib pagka wala ka kay Kristo. Mayroong panganib na pwedeng mangyari kapag hindi mo siya pinahintulutan manguna sa'yo. That's why God allowed those things to happen, even in good Christians or whatever. God allow everything, God allow bad things to happen to a good people. Pinapahintulutan ng Diyos ang masama kahit ang tao mabuti. Meron siyang plano. Yan ang tingnan natin. At pinapahintulutan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ayaw mo para dumepende ka sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. This involves to sustain effort that we every God's appointed means for defeating evil, revealing Christ's life. Anong gagawin natin para makalaya tayo sa kasalanan? Yung tanikala na sinasabi rito kanina. Umawit lang, nag-worship lang. Hindi sila tumakas. Nalis yung mga chain. Nag-worship lang. Yeah, I've been praying na bago mag-worship, andito na kayo. Hindi, mas maganda yung Word of God. Kasi yung Word of God, pagtapos nun, uwian na. Di doon na lang ako sa bahay sasamba. Iba naman ang kinakanta mo sa bahay. May kausap ba ako? Ano sambayan? Iba ang kinakanta mo sa bahay. Hindi katulad ng pagsamba sa Christian living. Okay, James chapter 4, verse 7. To work out our salvation, to find out God's appointed means for defeating evil and revealing Christ's life. Para ipahayag sa iyo na si Kristo'y buhay, ito ang gagawin mo. Na ang iyong relasyon sa Diyos maayos, ganito ang gawin mo. Para huwag kang mahulog sa tukso, makapagtagumpay ka sa kasalanan, para yung kasalanan hindi mabuhay sa iyo, para mapatid ang tanikala na kadiliman,
ito ang gagawin mo. James chapter 4, verse 7. Okay. So humble yourself before God. Pagka meron ka nang nagagawa, magpakumbaba ka, hindi yung para ka pang ikaw may... Alam mo, maraming mga Kristiyano ngayon, sila may kasalanan, matapang pa. Oh, bakit hindi ba sila nagkakasala? Baka akala ni Pastor, ako lang nagkakasala. Siya din. Minsan bumabalik pa nga ho yung echo eh. Ikaw din, ikaw din, ikaw din. Ako, hindi kami, ikaw din, ikaw din. And that's his temptation yan. This involves a sustained effort to use every God's appointed means for defeating evil and revealing Christ's life. James chapter 4, verse 7 and 8. Pupunta tayo doon sa Camp Close to Jesus Center, yung ating yung life verse. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Basahin na malakas. Go! Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. O, tigil. Basa ulit na malakas. Labanan nyo ang diablo at lalayuan kayo. Lalayo ba ang diablo? Ano ang gagawin? Labanan. Hindi mo nga kaya labanan dahil yung una hindi ka nagpapasakop. Ano ilalaban mo? Sakop muna. You and I, to work out our salvation up to the end, submit yourself to God and resist the devil, and the devil will flee from you. Pasakop ka sa Diyos. Tapos sabihin mo sa diablo, diablo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lalayas yan. Pero kung hindi ka nagpapasakop, sasabihin sa ni Satanas, pakiulit mo nga. Pakiulit mo. Am I talking sense? Hindi biro-biro itong sinasabi ko sa inyo. Totohan ang buhay ng isang Kristiyanong niligtas. Work out your salvation. Pero nag-work out ka ng Lunes. Si Teacher John, can I use your Teacher John? Kaya kanina, naka-physical fitness yan. Tapos Martes, ang daming kinain. Ano magiging resulta ng Hercules? Hindi, practice hindi. Huwebes, chibog ulit, chibog. Chalo, chicha. Ayun ang ginawa ko. Nagpipiro, Lord, pagalingin mo ang mga may sakit. Lord, bigyan mo kami ng mabubuting mga medisina o vitamina sa katawan lupa. Malusog ang aking mga anak, ang pamilya ng CCJC. Pag nandun na sapag ng kainan, na wala na yung pera, sige. Tapos, sabi ko, Ma, hindi ako makalakad, Ma. Ako lalapit. Ayan. Di ba ngayon, pag nagkasala ka na, yung mga katabi mo, hindi ka naman pinagtatago. Ayan, teka sa ulo mo, ayan. Ganon din ito eh. Satanas, lumayas ka. Espiritu ng kaguluhan, ikaw ang magulo, kasama ka sa gulo. Lumayas ka. Ikaw, baka may masasabi lang ako iba. Ikaw, mayabang. Lagi ka nagtuturo ng kasalanan, hindi ka marunong umamin. Ikaw lagi ang tama, ako mali. Lumayas ka. Ay, pinilayas yung asawa. Ang palayasin mo, kung bakit naging ganun ang espiritu ng asawa mo, yun ang palayasin mo. Ang nag-udyok doon, ang diablo. Para magwala, para hindi makita ang katotohanan. Submit yourself, I will submit myself to God. Amen? Only then you can use how to operate to destroy what is evil. To be aware what is wicked. You and I must hate what is sin. Pagkasalanan, huwag iyakapin. Sumpa nyo. I curse you, Satan. I curse you. Yung mga temperatura, yung magagaliting, konting diferensya, tumipilantik yung dila. At kung may kapangyarihan ng dila, tandaan nyo po, may kapangyarihan ng dila na magsalita ng tama at mali. May kapangyarihan ng dila na magsalita ng kamatayan at buhay. Halimbawa, nagpapasakop ka sa Diyos, alanganin yung pagpapasakop, ibibigay ka. Anak ka ng aparador ka.
O, at least napigil. Pero kung hindi aparador lalabas yan. Tama po ba yun? Nagbibigay lang ako ng ilustrasyon sa inyo. Kung hindi ka magpapasakop sa Diyos, paano mo palalayasan ang kaguluhan? Paano mo mapapagtagumpayan mabigat na pagsubok sa buhay? Paano ka mabubuhay na may kapayapaan? Paano ka mabubuhay na punong-puno ang buhay mo ng kapatawaran? Kung hindi ka nagpapasa, bibigay ka. Bibigay ang katawang lupang ito. Ang katawang lupang ito lumalakas lang dahil tinatahanan ng banal na Espiritu Santo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige ng born again. Araw-araw binabago. Diba? May awitin na, binabago ako araw-araw. Bukas babalik uli ako. Galatians chapter 5 verse 17. The acts of simple nature, yan, mga gawaan ng laman. Sa Galasa 5:17, at galaw ng Espiritu. Mamili kayo. Pagkilos ni Satanas o pagkilos ng Diyos? Choose the best answer. Pagkilos ni Satanas sa buhay mo o pagkilos ng Diyos sa buhay natin? Letter A, letter B. Anong A, B? Choose the best answer between A and B lang. A, B? Sigurista ka talaga. Choose the best answer. To live in darkness or to live in the holiness of God? Oh, hindi ba ang sarap mabuhay na kasama natin ng Diyos? Babagoy ng ugali mo. Aalisin yung pagkamaramdamin mo. Mapupuno ka ng pag-uunawa, mapupuno ka ng kapayapaan, mapupuno ka ng pagpapatawad, di ba? Di ba? Mapupuno ng kagalakan sa pagbibigay. Taas nga yung nagagalak sa pagbibigay. Sabi ni Satanas, okay? Work out through. Tapos, verse 8. Verse 8, chapter 4, verse 8 ng James. Ganito tayo magwawakas. Chapter 4, verse 8. James. Kanina. Therefore, submit yourself to God and resist the devil, and the devil will flee from you. Ayan. Draw near to God, come close to Jesus, and Jesus will come close to you. Lilinisin ninyo ang inyong mga kamay. Eto, ngayon may hawak tayo ng Bible. May hawak tayo ngayon ng mga cellphone. Tiyakin ninyo yung mga napipindot na kamay niyan, ha? Panlangit. Kayong makasalanan, linisin ninyo ang inyong mga puso. Linisin ninyo at inyong mga isip, ano ang gagawin? Taas nga yung mga isip dito, pabago-bago. O taas nga yung isip na okay lang. Kontento. Tiwala kayo pa rin, ha? Kayong pabago-bago ang isip. Sinasabi ng Diyos And this is true. Minsan pabago-bago isip natin pag natataranta na tayo. Pag nagsusunod-sunod na yung daloy ng pagsubok, takot, pangamba, hindi lang babayarin, may sakit, itutulong, hindi makagawa, siya man, meron siyang kailangan, nagiging pabago-bago. In whatever stage that we, before the Lord, ano man ang kalalagay natin sa harap ng Diyos, dapat isa lang ang asang isip, focus to Jesus. Tutuon ko ang aking paningin kay Jesus sapagkat na kay Jesus lahat ang aking pangangailangan. Na kay Jesus ang solusyon ng lahat. Na kay Jesus ang solusyon ng ating buhay. Na kay Jesus ang tagumpay. Na kay Jesus ang kagalingan. Na kay Jesus ang kasaganaan. Na kay Jesus ang kapatawaran. Na kay Jesus ang kapayapaan ng buhay. At na kay Jesus ang tagumpay ng ating mga mahal sa buhay. At na kay Jesus ang tagumpay ng lahat ng ating gawa ng ating mga kamay. Trabaho, negosyo, whatever. Shall we all rise? Alam nyo, sa May 18, hindi ako makaalis-alis dito sa Philippians 2:12 and 13. Ito rin yung anniversary nila
Pastor Robert, yung gumraduate ng Sabado, linggo yun din. And that is 27. May 4, ito din yung yung mensahe. Sige, pamigay na po natin at sabay-sabay na natin. Please, tulong tayo. Especially yung mga nanay, tumulong tayo. Kung meron kayong, kunin nyo yung sa tinapay, iba yung may hawak ng saro. Please, tulungan natin. Tulong tayo. Tigi-tigi sa saro. Tabihan nyo, bigyan nyo yung isa, oh. Yung isa, please. Yung isa, yung saro. Sabay-sabay na po natin yan. Sige ho. Sabay-sabay na po tayo. Ngayong umaga, ano bang nararamdaman natin sa ating katawan? Do we need healing? Then healing will flow. Do we need righteousness before the Lord? Then righteousness flow. Cleansing flow. Linisin mo kami. Patawarin mo kami sa amin lahat ng mga kasalanan. Nagbabalik loob kami sa iyo, O Diyos. Sinasaliksik namin ang aming buhay bago kami, Panginoon, dumako sa banal na hapunan. Kung meron, taas niyo ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong ang gabing siya'y pagkanulo. Ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. Sinabing, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. As we intercede in behalf of our brethren in Christ, Virgie de Soacido, Christine Ruiz, Mami Mirna, Mercy, and the rest of those who are in sick, those who are in bed. Let's declare the healing. Mula ulo, ano man ang nararamdaman mo ngayon, internal and external. Suliranin ng kalusugan sa loob at sa labas. The Lord will heal you. Be healed right now. In Jesus' mighty name. Lord, we thank you for the healing. Salamat sa isang malaking pribilehiyo na kami maging bahagi sa banal na hapunan ito. Pagkatapos namin kainin ang tinapay na ito sa iyong sugat at latay, kami ay iyong pinagaling. Ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman, sila man ay dadaloy ang kagalingan. Pagpalain mong bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Father. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya, ang sino mang kumakain ng tinapay at minom sa kopa sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Panginoon, salamat pinatawad mo kami. Salamat, Panginoon. Lagi mo kaming binibigyan ng pagkakataong makabalik sa iyo. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pagpapatawad at salamat din sa paglilinis ng aming kasalanan at buhay sa iyo sa nakalipas na 1 linggo maging sa araw nito. We declare, Lord God, the cleansing power of the blood of Jesus to flow in our lives.
In Jesus' mighty name. Amen. May your name be lifted up. Sa Diyos po ang papuri. You may be seated for a while. Sige po, muli po tayong magbibigay, magkakaloob sa Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa kabutihan at kagandahang loob niyo po, Panginoon. Muli po kami po ay magkakaloob, Panginoon, para po sa iyong kapurihan, walang ibang dahilan, kundi mapapurihan ka, masamba ka. At dalangin namin, Panginoon, sa mga magkakaloob, patuloy po ang pagpapala mo. Ganon din sa pinagkaloob nila, Lord. At dalangin po namin, matanim po ito sa matabang lupa at patuloy na mamunga po, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po sa lahat ng awat habag mo, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Thank you po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Announcement lang po ang ating pong prayer meeting and Bible study every Tuesday and Thursday po, 7 o'clock. And music ministry practice din po is 7 o'clock din po every Saturday. And then, ang mga youth po ay aming pong pinapakiusapan na magstay po. Dito po tayo magla-lunch ulit. And then, may fellowship po tayo. At may gagawin po tayong importanteng mahalaga. Importanteng mahalaga. Kaya po nakikiusap kami. Kayo po ay Praise the magstay. Yun lang po. Yung mga magulang kinakausap ko po kayo, ha? Kayo naman ang kakausapin ko. Yung mga anak ko ninyo, huwag niyo susundin. Kayo ang dapat masunod. Tama? Dali natin sila sa isang bagay na ikagaganda ng kanilang buhay. Doon natin sila tulungan. At alam ko po, magtatagumpay sila sa paaralan, sa edukasyon, sa kalusugan, sa pangarap sa buhay. Kaya lang, ito po, merong darating na linggo, buong linggo. Buong Mayo ay, sa ngayon, hindi natin kasama yung church natin sa Camp Close dyan. Sa darating na June, the whole June, dito na po sila lahat dadalo. At yung ibang kabataan natin sa Emmanuel, mga 8 sila, makikipag-fellowship sila rito. Dali natin, panahon na po para yung ating mga anak ay lalong lumago at mapalapit sa Diyos. Amen? Ano lang naman yan eh. 1 oras lang ang pinakamatagal niyan eh. Ako, kung ako kabataan, sama ako kasi kainan to eh. Oo, kaya lang, diet po tayo. Diet. Tayong lahat ay tumayo. Okay? Yung buwan ng Mayo. Yung mga ipinanganak sa panahon ng kapistahan. Mayo. Si Pastora Angel. Yung mga anak ko. Ang tawag ko sa dalawang to, anak eh. Opo. Birthday ni Bernard. Praise God. Alika, si Bunso. Sino pa? Si Carlo, May. Hindi. Kapatid ni Carlo. Hindi pa ako tapos eh. Saan yun? Meron tayong magiging professional na yun. Makinig po kayo, ha? Ang CCJC, parang umulan ng pagpapala sa mga anak. Naging professional, napapunta ng ibang bansa at naging establishado ang buhay. Karamihan sa kabataan po ngayon. 80s, 90s, nasa ibang bansa sila ngayon, establishado na, at ang mga anak po nila ay mga magaganda ang kalalagayan. Bakit? Pinabayaan nila ang kanilang anak na samahan si Jesus. At pag si Jesus ang nag-alaga, masigit ang pag-aalaga namin, hindi namin kayang gawin. Si Jesus ang pinakamabuti mag-alaga ng buhay sa bata. Si Aljon, si Pastora, si Bunso, ano pangalan mo, anak?
Stephanie. At yung paggawaan ng cake. That, hindi pa ako tapos eh. It's my turn. A wedding anniversary pa rin, ano? That gusto mo kwento ko buhay mo sa kanila? Nakatutuwa po ang batang ito. Dumadalo pa to ng Sunday school, naka-uniform ka pa. Oo. Accountant natin, si Lisel. Oo. Ganun din. Sinama po sila. Ang buong Gonzales family nasa ibang bansa na. Pa si Raquel, kinasal ko si Noel. Kaya, bigyan niyo ng pagkakataon po ang inyong mga anak na lumago sila sa Panginoon. Bigyan niyo sila ng panahon. Awit tayo. Okay, joyful song, ha? May birthday. Bago tayo magdeklara. Okay. Birthday to you. Happy birthday. Josh, paano ba? Eto yung teacher natin sa music. Okay, bigyan natin ng sigla, tsaka yung nasa tiyempo naman. Kung may kainan dito, wala nang birthday, kainan na kagad eh. Awit tayo na masaya! Happy birthday to you. Yun! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yun. Si Det, Stephanie, si John, si Pastor Angel, si Bernard, at ang kanilang anibersaryo. Si Charlie, pinagdarasal din namin, Panginoon, ang kanyang kalusugan, kanyang kaarawan. Si Sister May Vega, birthday niya kahapon, Panginoon. Salamat. Though they are not around, we still care for them, Father God. Salamat sa buhay ng iyong mga anak na nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito. Ano ba ang nais nilang mangyari sa buhay? Pinagkakaisa namin magkaroon ng katugunan. Magkaroon ng katuparan. Kasaganaan sa espiritual na mga bagay at kasaganaan sa mga material na bagay. Pananagumpay ng kanilang gagawin ng kanilang mga kamay sa hanap buhay, sa negosyo. At lalo tigit sa kanilang paglilingkod sa pagkakilala sa iyo. Tinataas ko ang may kaarawan ngayon na wag mo silang pagkukulangin sa lahat ng kanilang pangangailangan. Especially, I declare good health, good health, good health. Mabubuting kalusugan, Panginoon. Upang sila makapaglingkod po sa iyo. Ang kinabukasan ni Stephanie kahit sa kanyang gulang, she came forward, Panginoon, para ipagdasal, pagyamanin mo ang kabutihan mo sa batang ito. Na sa murang gulang kinikilala kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Just lift up your hands to the Lord. Taas ninyo yung mga kamay sa Panginoon. Panginoon, ang tunay na dahilan kung bakit kami nagtataas ng kamay. Sa daigdig na ito, wala kami magagawa. Sa daigdig na ito, kapag kami mayroong pangangailangan sa bingit ng panganib, anumang bagay, nakagulimihanan, nagtataas kami ng kamay dahil ang tulong ay laging nagmumula sa langit. Samahan mo mga kamay na yan. Ano man ang gagawin mula sa araw nito hanggang sa iyong pagbabalik, pagtagumpayin mo, Panginoon. At ang kamay na ito'y gagawin lamang namin itinataas na ang lahat ng buhay sa daigdig na ito'y pinagkakatiwala po namin sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga nasa langit. Ang patuloy na pagliligtas ng Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanman. Ang kaaliwan, pagkikipagpisan, ang layunin ng banal na Espiritu ay makalakad kami na mayroong kabanalan at matuwid sa iyong harapan. Inidinideklara ko ang lahat ng bagay na aming ipinabot sa iyo ay nagkaroon ng katugunan. Salamat sa tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinagtagumpay ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng God bless, God bless.